Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong sa totoo lang mga kababayan, although pinag-uusapan ho talaga dyan, unang-una na politiko personalidad, si BP Inday Sara, dyan ho sa usaping impeachment trial dyan sa Senado. Ang nangyayari ho, parang nagiging kontrobersya ho itong si Senador Senate President Chis Escudero. Nagiging usapin din ito mga kababayan kasi para bang ang dating sa mga sumusubaybay ho rito sa gagawing impeachment trial ni BP Inday Sara Pusit diyan sa Senado. Para bang takot daw ito si Chis Escudero dito sa kay BP Inday Sara Duterte. Kasi kung matatandaan niyo mga kababayan, may nag-file ho na petisyon diyan sa Korte Suprema or diyan sa Supreme Court na atasan-utusan na ang Senado na dinggin na umpisahan na talakayin ng impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Pati ito ho si Senador Coco Pimentel, sinulatan na rin ho itong si Senador Senate President Chis Escudero na talakayin pag-usapan na ho ang impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte alias Pusit alias Sheminit. Ngayon mga kababayan, mukhang valid naman yung mga rason ni Senador Chis Escudero kung bakit kinakailangan na wag muna ngayon. Una kasi sabi ni Senador Villanueva, June 2 raw, 3 p.m. ng 2025. Tapos magiging July na, after na raw ng SONA, baka August na nga yan, baka nga Bermas, baka nga magpapasko na bago simulan yan. Pero ang tanong, mga kababayan, halimbawang valid yung mga rason ni Senate President or Senador Chis Escudero kung bakit di mo na pwedeng umpisan itong impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Marami siyang sinasabi, marami siyang mga rason or mga kuskus balungos, excuses kung bakit kinakailangan hindi pa simulan. Although halimbawang valid yan, ang tanong naman Senador Chis Escudero, wala bang paraan? Wala bang ibang way para masimulan na? Baka meron naman. Kasi hindi naman siguro susulat itong si Senador Coco Pimentel, mismong kasamahan mo na dyan sa trabaho ninyo, dyan sa Senate, ang sumusulat eh. So, bakit susulat pa si Coco Pimentel ng gano'n kung wala naman talaga paraan? Diba? Ngayon mga kababayan, kung iniisip ng ibang tao na itong si Senate President, Senador Chis Escudero, takot daw kay BP Inday Sara Duterte. Abay, mukhang takot din yata dito sa tatay. Oo. Dito sa tatay ni BP Inday Sara Duterte. Dito sa pinanggalingan ng kanyang lahi. Kasi mga kababayan, kung itong si Senador Chis Escudero, pagdating sa usapin kay BP Inday Sara Duterte sa impeachment trial, tsaka na raw simulan. Wag mo na raw ngayon. Pati dito sa usaping itong si Digo ngayon nakapagsalita, napapatayin ang 15 senador at pasasabugin. Pati dito yata mukhang pinagtatanggol na rin yata ni Chis Escudero, ni Senate President Chis Escudero, itong kay Digong. Bakit parang lahat na lang yata parang puro paborang desisyon ni Chis Escudero kay BP Inday Sara Duterte. Pati rito sa pamilya Duterte. Basahin ho natin itong balitang ito. Para kay Senador President Francis Chis Escudero, hindi na dapat pang ireklamo ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador. Chis, di ididemanda si Digong sa hirit na papatay ng 15 senador. Basahin ho natin yung mismong report ho dyan, mga kababayan ng Abante. Basahin natin. Sabi rito, para kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi na dapat pang ireklamo ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador. Ayon kay Escudero, nasanay na siya sa mga ganong pananalita ng former chief executive
Alam mo, nagtataka ako mga kababayan, ano? Pati ito si Erwin Tulfo, no? Di ba naalala nyo? Sabi niya, joke lang daw ito, joke. Sabi ko nga rito, halimbawa sa inyo joke, halimbawa. Pero bakit wala man lang nagsasalita man lang ng konting payo, konting negatibo laban kay Digong? Bakit puro parang positibo at pagtatanggol? Katulad dito ni Erwin, sabi niya, para sa kanya joke yun. Joke lang daw yun. Pero ang tanong nga, bakit wala man lang marinig na, kung joke yan kay Bato, joke sa kanila yan, or sa mga naniniwala, sa mga taga-suporta ni Digong, na joke lang itong sinabi niya, pero sana naman, maghinay-hinay ho tayo sa mga biro natin. Kasi hindi rin ho maganda sa ibang pandinig ng tao yung ganitong klaseng biro. Di ba dapat kahit paano may negatibo man lang, ano? Bakit kaya parang, alam mo yon yung parang, kumbaga sa halimbawa, may isa kang kaibigan or pamilya or anak na may nasabing hindi maganda or hindi sinasadya. Linawin mo yung sinabi niya, pero payuhan mo rin na sa uulitin, kaibigan, anak o kapamilya, anuhin mo yung biro mo kasi hindi rin maganda. Kumbaga, pinagtanggol mo siya, pero pinamukha mo rin na mali rin naman yun. Hindi magandang biro. Ang problema, wala silang sinasabing ganon. Di ba? Katulad nito ni Senate President Chis Escudero. Nasanay na raw siya kay Digong. Mga ganong klaseng biro. Paano sa iba? Paano doon sa mga kasama mong senador? Hindi ba pwede sabihin mo, Senador Chis Escudero, na sa akin biro ito, nasanay na ako. Ang problema, paano sa ibang kong mga kasamahan? Kaya dapat man lang sana, paminsan-minsan, hinay-hinay tayo sa mga biro natin. Kasi, especially dyan sa usaping pagpatay, hindi ko kasi ginagawang biro ang mga ganyang salita. Di ba dapat gano'n, ano? Especially, Senate President ka, sir. Ang taas ng IQ level mo. Di ba? Nakakalungkot man yung mga ganyang pahayag. Namamanhid man tayo sa mga ganyang pahayag, parang okay na rin dahil nasanay tayo sa 6 na taon ganun wika niya. Nasanay tayo? Sinong tayo yun? Yan ang hirap Porkit naniniwala silang joke yun, akala nila lahat ng tao, ganun na rin. Kaya nga sabi ko mga kababayan, hindi porkit nasanay kayo or iniisip yung joke ang sinabi ni Digong, ibig sabihin tama. Doon tayo mapunta sa ganung punto . Hindi porkit naniniwala kayo na joke ang sinabi ni Digong, ibig sabihin tama. Parang sa airport, sa terminal, kahit sa terminal dito sa Pilipinas. Di ba minsan may mga nagbibirong joke dyan na bomba-bomba? Ano nangyayari? Kahit nagbibiro lang sila, ano ginagawang SOP? Diba? Sana kung may sagot man doon, kung may buwelta man doon, kung may sukli man yon, sigurado na balota na lang natin tignan sa pamamagitan ng ating mga kababayan at wag na sa pamamagitan ng demanda. Personally, sa party ko, dagdag pa niya. Paglilinaw naman niya sariling pananaw niya, iyon ay hindi buong Senado o mga kapwa senador. I cannot speak for the other senators. Either I'm speaking for the Senate because we have not talked about this matter. But I don't think any of senators felt threatened by that remark, ani Escudero. Matatanda ang proclamation rally ng PDP laban senatorial bets. Noong February 30, nagbiro si dating Pangulong Duterte na pagpatay na 15 senador ng ganong anyang magkaroon ng bakante sa Senado para sa siyam niyang para sa siyam niyang senatorial candidate ng partido. Sorry po rin, nagkamali. Ako mga kababayan, nalulungkot ako kasi para bang ang nangyayari ngayon nalalaman mo kung sino yung mga tao rito parang parang di mo masabi kung parang may mga iba rito na parang balang araw makakalaban din ni PBBM sa politika.
Parang, kasi katulad nito, no? Para bang, para sa kanila, joke yun. Katulad nito, di na rin magdidemanda si Chis Escudero. Wala namang problema ron. Pero syempre, bilang, kasi ito si Digong, ano na ito ngayon eh. Pangkaraniwan tao na lang eh. Sabi ko nga, baka pwede siyang makahikayat ng pagpatay. Kasi, isipin mo nung sinabi niyang yung pagpapapatay ng 15 senador para makaupo yung mga senatorial candidate niya. Di ba may mga sumigaw dun sa audience? Patayin. Patayin. Ewan ko lang, kung napanood yata ni Chis Escudero, di niya narinig. Panoorin mo siya kung mapanood mo to. Hanapin mo yung video na yon. May mga sumigaw doon, patayin, patayin. Oh. Paano nga sabi ko yung mga senador na nangangampanya sa ibang lugar? Paano kung halimbawa may nagseryoso? Kasi sinabi ni Digong. Tapos biglang may gumawa ng di maganda sa mga nangangampanya. Paano yun? Oh. Tulad nga ng sinabi ni General Torre na nung war on drugs, patayin dito, patayin doon. O kita mo, puro patayin ang nangyari. Nakahikayat eh. Sana man lang dito, bago nyo sabihin, or matapos nyo sabihin para sa inyo, joke lang din yun, sana man lang, i-criticize nyo rin na hindi rin naman kasi magandang biro yan. Kasi hindi porket biro sa amin, naniniwala kaming joke lang yan, hindi rin, yung iba, hindi naman katulad ng paniniwala namin. Di ba mga ganun banat ba, di ba? Para ba parang paikinggan mo, hindi nangungunsinte. Kasi kung mapapanood ni Digong itong mga ito, at mayroong sumasang-ayon sa kanyang joke yun, ganyan na gagawin niya lagi. Kailan ba naging biro ang putik sasabihin patay na lang ang 15 tao? Ganun na ba ang joke ngayon? Grabe naman. Grabe naman joke. Ganun na pala joke ngayon. Grabe naman. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Para po samantalangin yung lingkod Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits mo tayo ulit. Bye-bye.